1986, EDSA Revolution, nawala si McCoy, umupo si Cory, may bagong konstitusyon. Ano sabi ng bagong konstitusyon? Bawat isang lugar na mayroong 250,000 na katao, mayroong ka isang congressman. Sino nakaupong presidente natin ngayon? BBM. Alam niyo yung East Avenue sa may Quezon City. Malawak na kalsada, hanay ng mga sikat na ospital. Lung Center, Kidney Institute, di ba? Heart Center. Imagine nyo, at bakit tumakbo si BBM? Sabi niya, gusto niya linisin pangalan ng tatay niya. Tama ba? Mag-iwan siya ng magandang alaala. Eh kung sabihin niya, at tatlong taong paupo si Presidente, paano kung sabihin niya after ng election, 3 taon na lang naiiwan sa akin. Gusto ko, bago ko umalis dito sa pwesto ko sa Malacanang, magawa ko yung nagawa ng tatay ko. At ano nagawa niya? Magdagdag tayo ng mga dagdag na ospital kagaya ng East Avenue. Pag-usapan niyo sa Kongreso, saan nilalagay? Palakpakan po natin. Nagbabalik Attorney Ian Sia. Yes. Alam niyo ba, na pagpo tayo ngayon, kataas itong distribution, magkasundo tayo, pumunta tayo sa ating bagong City Hall sa may Bridgetown. Hindi na natin kilala yung mga harap sa atin doon. At alam niyo kung saan nakatira yung mga tao ron, lalo yung mga hepe? Yan, taga Quezon City na, mga impact tuloy. Ano alam nila sa buhay natin? Ano alam nila sa mga pangangailangan natin? Kaya pag tayo, may nakausap ko, alam mo, attorney, pag pumupunta kami ng City Hall, para kaming nasa loob ng bangko. Walang walang personal na, diba? Hindi ka pwedeng maglambing, hindi ka pwedeng makiusap, walang ganun. Bayad ka, may penalty ka, eto parusa mo. Tapos, wala tayong pag-uusapan. Gusto natin ibalik yung merong malasakit, may puso, may konsiderasyon. Subukan niyo po, Team Sara. Okay ba yun? Salamat do. At bilang congressman, siyempre sila upo sa City Hall. Pag ako ang nanalo, ang opisina ko dapat sa batasan. Di ba? Gagawa kami ng batas. At anong batas ang mga gusto ko nating maisulat sa Pasig? Unang-una na, dagdagan na natin ang congressman natin. Bakit? Attorney, may nakausap mo. Di ba mas magulo? Di ba mas maganda? Isa na lang ang congressman? Isa na lang ang ikilalanin namin? Ito ang katwiran. A little bit of history. May 2 oras pa naman ako, no? Yan, mabilis lang po ito. 1986, EDSA Revolution, nawala si McCoy, umupo si Cory, may bagong konstitusyon. Ano sabi ng bagong konstitusyon? Bawat isang lugar na mayroong 250,000 na katao, mayroong ka isang congressman. Ilan ang congressman noong 1986? 250. Lumakad ang panahon, yung mga dalagitan noon, lola na ngayon. Ako binata, 2 na anak ko, may asawa pa ako, so times 4 na ako. Kaya yung 250,000 natin na Pasigueño, may isa tayong congressman, ngayon kulang-kulang, 1 milyon na tayo. Sa makatuwid, sa ilalim ng konstitusyon, hanggang 4 pwede ang taga-Pasig. Pwede. Ano ngayon, attorney? Ano ngayon kung matagdagan ng congressman? Bawat isang congressman, meron siyang share sa national. Diba? National, local, 3 bilyon bawat congressman. Iuwi mo yan sa distrito mo. Congressman ka ng Sorsogon, may 3 bilyon ka. Anong kailangan dyan sa Sorsogon? Tulay, kalsada, ospital, eskwelahan, 3 bilyon yan. Gamitin niyo yan dyan sa Sorsogon. Kaya ang mga taga Maynila, maswerte. Bakit? 6 na congressman. 6 na 3 bilyon. Taon-taon bumababa sa Maynila. Quezon City, 6 na 3 bilyon. Marikina, mas marami tayo ron. 2 congressman, 3 bilyon. Taguig, 2 congressman, 3 bilyon. Ang Pasigueño, 1. Kaya yung may nakakausap ako, Tony, pasensya ka na nabigyan ako ng AIX. Mag-isip ka. Kung ako maging congressman, imagine mo, magawa kong 4 ang congressman ng Pasig. Hindi times 4 ang nakinabang na Pasigueño. Di ba? Ikalawa ang punto. At alam niyo ba, bago ko iwan niyo, yan 3 bilyon na yan, lalo kayo, di ba, sino taga-distrito? Makita ko mga kamay. Agrabyado kayo, kasi ako may taga-distrituan kami, taga-San Joaquin kami. Pag kami nagkasakit at wala kaming pera sa bulsa, ang 3 tatakbuhan namin,
may Child Zone sa Kapasigan, may RMC sa Pineda, may PCGH, boundary ng District 1 at District 2 yan. Tatlong ospital namin. Kayo, isa lang option nyo, PCGH. After nun, ang napapansin ko, lalo yung mga taga-Manggahan, Santolan, hindi na pumupunta ng RMC, diretso na sa Amang Rodriguez, puro private hospital na ron. 3 bilyon, taon-taon, ano katumbas niyan, lalo sa mga taga-District 2? Ang isang ospital na may 100 kwarto, kompleto gamit, MRI, 2D echo nyo, CT scan, 1 billion. Ang makatuwid, madagdagan ko lang ng isa congressman natin, 3 ospital taon-taon kaya natin ipagawa dahil meron tayong dagdag na pondo rito sa Pasig. Hindi na mangyayari, lalo sa District 2, dadaling kayo sa ospital. Kung yung inuupuan yung monoblock niya, yan na ang ospital nyo. Diyan na kayo bibigyan ng dextrose. Diyan na ang kama nyo. Tama ba sinasabi ko? Pag nagawa natin to, mga kapwa ko Pasigueño, tatapusin natin yung kalbaryo na yan ng mga mahihirap sa Pasig. Sino kasama namin? Sigurado kayo? Okay. Ano pang agrabyado tayo mga Pasigueño dahil ayaw hatiin. And mind you, yung aking katunggali, abogado rin yun. UP yun, ako, Ateneo. Noong una siyang tumakbo, ang sabi niya sa ating mga Pasigueño, kung naalala nyo ba, hahatiin. Ayan, meron na akong testigong isa rito. 3 termino siyang umupo, hinati po ba? Nagbakasyon, 3 taon, bumalik, nakakadalawa na, hinati po ba? 5 na yan eh. Tingin nyo ba isa pang 6 hahatiin? Hindi, bakit? Pagkatapos siya pupunta, edi magme-mayor na, ba't niya bibiyakin? Para sa ambisyon niya, tayo at sasakripisyo. Di ba? Ito pa ho. Ito ang last na punto ko. Okay. Pangalawa sa huli. Talo tayo sa botohan sa Kongreso. Bakit? Bigyan ko kayo ng example. Sino nakaupong presidente natin ngayon? BBM. Alam niyo yung East Avenue sa may Quezon City. Malawak na kalsada, hanay ng mga sikat na ospital. Young Center, Kidney Institute, di ba? Heart Center. Imagine nyo, at bakit tumakbo si BBM? Sabi niya, gusto niya linisin pangalan ng tatay niya. Tama ba? Mag-iwan siya ng magandang alaala. Kung sabihin niya, at tatlong taon pa uupo si Presidente, paano kung sabihin niya after ng election, 3 taon na lang naiiwan sa akin. Gusto ko bago ko umalis dito sa pwesto ko sa Malacanang, magawa ko yung nagawa ng tatay ko. At ano nagawa niya? Magdagdag tayo ng mga dagdag na ospital kagaya ng East Avenue. Pag-usapan niyo sa Kongreso, saan nilalagay? May magsasabi. Hindi, sa Maynila natin ilagay. Bakit sa Maynila? Lahat ng nanggagaling sa probinsya, unang salta rito sa NCR, Maynila pinupuntahan doon na natin ilagay. Ilang kamay ang boboto? Automatic, 6. May magsasalita, taga Quezon City. Hindi. Ba't ililipat pa sa Quezon City? Sa Quezon City, sa Maynila. Quezon City na, nandiyan na yan Diba? Sanay na tao dyan Yun ang katuwiran. Pagbotohan, ilang kamay ang automatic tataas? 6. Pasig, isa lang. May magsasalita para sa ating mga taga-Pasig. Bakit dyan? Sa Pasig nyo ilagay yan. Bakit? Kumukunin nyo yung mapa ng Metro Manila. Pasig ang puso. Tayo ang gitna, tayo ang pinakamalapit sa lahat. Hindi ka makakarating sa norte at sa timog nang hindi ka dumadaan sa Pasig. Diyan ilagay yan. Tama, may katuwiran. Ilang kamay ang tataas? Isa. Tama na katuwiran dahil kinapos ang kamay nating mga Pasigueño sa Kongreso, talo pa tayo. Naiintindihan niyo pinapaliwanag ko? Dagdagan natin ng congressman, magkaroon tayo ng dagdag na boto, boses sa Kongreso. Okay sa inyo yan? 3 punto ko. Sabi ko sa inyo kanina, pareho kaming abogado. Itong istorya. Totoo po ito. Mag-asawa, hindi sila senior, pa-senior na. 58 years old si Mr., 56 si Mrs. Namamaga yung kanang hita ng Mrs. Yung asawa, nakita ko na, kausap ko, mahal na mahal yung asawa niya. Mukha talagang hindi ipagpapalit.